nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakagasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yun po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po yung nagsasalita ng ganito, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman Pero tingin nyo gugulong ang impeachment if ever ipag-i-file? Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasaya lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakarami problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Ba't hindi hayaan yung opisina ng COA na siya yung magsabi sa atin sapagkat sila yung merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sam na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang Congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako Siguro nahalata ninyo Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ito pa? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo, kung totoo na in aid of legislation po ito, nakapagpasa na po sila ng panukalang batas, October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang inahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na Na-file na October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka bang gustong gawin siguro? Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit siya po kanina. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinyon. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinyon na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinyon. At may karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan.
Thank you, Kong. Grabe mga kababayan. Ayun po, mga kababayan, inyo po